This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus. Alagaan ang ating kalusugan. Tumulog na at inyong pakinggan. Mga payong pang serbisyo, mahalagang kaalaman. Siguradong matututunan ninyo. Itanong natin kay Doc. Itanong natin kay Doc. Andito para sa inyo, laging handang tumulong. Kaya-kaya yan, sa amin ang sagot. Say mo, Doc. Say mo, Doc. Good morning sa inyong lahat mga kapuso! Nandito na naman po tayo para magdiskusyon sa kakaibang health and wellness program ng GMA News TV. Say mo, Doc! Kung nabiting kayo sa aming features last week tungkol sa kalusugan at sa mga issues ng mga kabataan, naku, tsak, maiengganyo na naman kayo ngayon sa ating episode, di ba, Tita Mags? Yes, and we will talk about medical and organic food, mga kapuso. Dahil sa ating programa ngayon, we promise to make your 30 minutes filled with information and wonderful insights about medical issues. Sa tulong po ng mga expert na ating kakapanayamin, we will make health and wellness as simple as ABC. Speaking of health and wellness, nandito pa rin po tayo ngayon sa World Class Nurture Wellness Village. Last week po, pinag-usapan natin ang holistic therapy. Ngayon po muli tayong sasamahan ni Miss Catherine Turville to talk about spas. Miss Cathy, Yes, dear. ano naman ang ginagawa nila dito? Ito si Nadia. You know, she's an internationally certified therapist. And we are doing a Filipino treatment. Okay. It's called Nilaib. Nilaib means to soften by heating. So, nasa loob ng banana leaf pouches na yan. Again, naman, yung mga pwede. herb, yan, subukan mo. You try it on the back of your hand. O, diba? So, you At have, saka ang bango. yes, you have, Mabango, mayroon siya yung scent. Kasi I believe, Miss Cathy, na kailangan, the more senses you use, Exactly. the better your body takes it or absorbs it, Exactly. diba? So you will notice that in usual massages, it's cold. Ito naman, hinit natin. Oo. And therefore, you have the beautiful combination of heating, plus the manipulation of massage, plus the smell, plus the oil, which is therapeutic. You have all, as you said, you have the different combinations now to heal the person. I am so proud of you. Thank you, my dear. You're so Kasi kind. talagang totoo yun. Ang dami nating pwedeng ipagmalaking Pilipino. Okay Totoo yan, Miss yan. Cathy. I Totoo love yan. it. I love Thank you it. so much. I heard about all these signature drinks that you are offering here at the village, and And these are what we call superfoods, no? Ito yung mga superfoods natin. Kale? Kale, grown in our farm. Tapos, this one comes from the locality. And as much as possible, in terms of our philosophy, we try to get from the neighborhood. So, etong, this one, Basil? Basil is fresh from the garden. And when you put that, kung ihahalo mo sa sa Blender? juice, sa blender, we have what you call a super juice, no? Tinatawag natin, that's like liquid acupuncture. So, halimbawa kanina, kung medyo feeling tired ka, I was tired. you yeah. had this kale juice mixed with dragon fruit, and that was very, very good for you. And I don't know if you noticed the difference, you felt good. I really felt good instantaneously, And of course, what we try to do here in Nurture, in the village, is we try to work with the community. So we work with... Wow, may social responsibility. Yes. And of course, yung environmentalism as well. Ang galing, ang Oo. galing. And this one, what is this green juice? Sa kidney yan. We have different kinds of juices for the different parts, different organs of the body. So we have a heart juice, we have a kidney juice, we've got the liver Yung juice. sa heart, pagka ininom ko yun, may in love ako, gano'n. Ano, hindi, Lalakas yung- cholesterol, at yung mga, okay, good. Magiging healthy yung heart food. Mas magiging These are healthy. all research so that basically sa Nurture, what we try to do is, ito na tinatawag natin, healthy juices using the power foods. Ayun. Wow, masarap na. Maganda pa sa katawan. So, maganda sa kutis. Maganda sa kutis. So, anti-aging. Absolutely. Wow, I love it. Miss Cathy, hindi Yes, lang dear. maganda ang lugar. Hindi lang pampalusog ang lugar.
at pampasaya rin ng tiyan dahil Oo. ang sasarap ng pagkain. Oo naman. So, tell me, ano to? Parang nakabalot sa saging. Yan ang tinatawag nating suman at mangga. Suman Pero at mukha mangga. siyang sushi. Hindi Gawa ba rin. masama sa health yun? Matamis? Well, actually, naniniwala tayo sa balance. Ayun. Yeah. So, for example, hindi naman natin ina-advocate na you become 100% vegetarian right away. Kasi yung Tama. mga iba, hindi kaya yun eh. Tama. So, yung habol lang namin is iba-balance natin. So, halimbawa, napalakas yung ating inom the night before. Mag-detox tayo. Mag-detox the next day Tama. by eating I fruits like and juice. that. Di ba I like kasi, that. this is our signature Lumpia? lumpia that is, this is vegetarian, that has ubod. And here's chef, no? Wow, chef. Chef, ito, that is, Wow, hello. kare-kare. That is kare-kare. Kare-kare? Bakit But nakatayo chicken siya lahat? chicken. It's kare-kare chicken. This is, Pwede bang tikman? Of course. Tikman ko nga. Of course, oo. Crispy siya. Diba, narinig mo pa, crispy, no? Tapos Sarap. ito naman is tilapia sa laing. Andyan yung laing sa loob ng tilapia. And of course, yung signature namin dito is what we call yin-yang rice. So red rice. And this is our kakaibang lumpia. So, Anong pagkakaiba po niyan? kasi meron siyang green mango sa loob and medyo kakaiba yung lasa. Thank you, Miss Catherine, for accommodating Say Mo Doc here at Nurture Wellness Village. In the meantime, mamaya po ay may ipakikilala ako sa inyo na kababayan nating Eita. Kung ano ang natutunan ko sa kanya. Siyempre, share ko sa inyo. Abangan sa pagbabalik ng Say Mo Doc! Say Mo Doc! This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus. Welcome back to Say Mo Doc. Alam niyo po, may nakilala po akong isang tribal healer sa Subic. Siya po ay si Dominador Tata Kasoy. Let's watch this. Hindi biro ang mamuhay sa gubat. Iyan ang isang karanasang hindi malilimutan na ang Say Mo Doc na nagpasyal sa Subic upang subukan ang buhay na malayo sa kabihasnan. Dito ay nakilala namin ang Aita na si Tata Kasoy at dito ay binigyan niya kami ng tips for jungle survival. Kailangan po pagka nasa gubat po, ang unang hahanapin dyan ay pagkain para suporta sa sa katawan natin. Huwag natin pabayaan ang katawan natin pag nasa gubat dahil lakad ka ng lakad yan, ay gutom. Diba? Tapos po, tungkol sa pagkakasakit, kailangan malaman din natin ang mga halamang gamot para may naramdaman ka, may magagamit ka. Ipinakita din ni Tata Kasoy sa amin ang halimbawa ng isang puno na maaring pagkuhanan ng maraming bagay. Dito sa lugar pong ito, wala po dito. Kaya lang ito pong palm steel tree. Ang palm steel tree, ito po ay takipan. Takipan, tawag nito. Sa English, palm steel tree. Kasi po yung buntot niya, yung dahon parang buntot ng talapia. Isda. Yan. Di ba? Nakita niyan. Ito po na itatanim malaman, no? Pag sa tabing bahay, di ba? Opo. Okay. Pero ito po, mahalaga po ito. Ayan, fish isda. Kaya tinawag na palm steel tree. Kasi para siyang buntot ng isda. Oo nga. Oo, ayan. Ngayon sa amin po, takipan tawag dito. Ngayon po, ito po magamit na ito ang gamit sa bow. Itong bow. Yan po. Sako at tako ng bilyar o pool. Okay, sako. Diba? Maraming gamit. Pagdating po rito sa lugar na ito po namang kusot niya, ipunin po yan. Pag ipunin yan, ibilad sa araw, at siyang gagamitin natin na apoy sa loob ng gubat, pamagitan ng tinatawag na firestone. Panting. Opo. Ayan, panting. Marami tayong apoy sa Pilipinas po.
Okay, ito po yung pinakaskas yung bato, i-spark, magigit nito, yung kusot niyan, makakaapoy. Ayun. Makakalikha. Makakaluto ka na. Makakaluto na. Lalo kung may mga bata. Iyak po yung bata kung walang lutong pagkain ba. Ngayon, pagka pinutol mo ito, kunin nga po yun, linisan po yan, yan po ay may tinatawag na ubod. Okay. Pwedeng iluto, pwedeng hindi. Ayun gagawin pag hindi niluto. Pagkain siya. Ah. At para siyang singkamas ang dating. Ay, ang sarap. Oo, matubig. Kaya pa Mr. Tree. Paano nakakaganda sa... Nakakaganda rin sa mga sa katawan natin, kalusugan, sa gutom. At kapag natuklaw ka daw ng ahas sa gubat, ano ang dapat gawin? Pag natuklaw ka, ang lahat ng gamot niyan ay nasa Bondrato World, di ba? Okay, nandun lahat yun. Pero puntahan kami dito, ang mga yun. Ay, yung snake, ay dahil nilang nila. Yun po na kasi gamot yung mga dala nila. Pero Ay, kung ngayon, wala kung sila- wala kang gamot, Oo. taklang. Ngayon, natuklaw. Oho. Huwag masiraan agad ng loob. Opo. Huwag masiraan. Kasi aagawin mo yung buhay mo sa kamandag. Lalo kung ang nato ka ay makamandag. Ano ka, yung snake makamandag. Opo. Huwag mong sirain. So, kaya buo ang loob. Oo, buo ang loob. Kasi unang ikamamatay mo yung high blood. Panghina ng loob. Oo, panghina. High blood. Ha? So, presence of mind. Kailangan. Mapapanik ka. Oo. Kaya ang tama, hawak mo ang knife mo. Kung di mo mahiwa, dahil matitano kayo, Oho. kumuha ka ng bamboo, balat kung tawagin niya. Oho. Oho. Yung bamboo, Opo. bigyan mo ng talim yan, yan ang pang-uupira. Dahil yan ang ginagamit ng pang-upira sa loob ng gubat. Eh. Oho. Palabasin mo yung dugo. Opo. Ngunit bago mo gawin yon, kumain ka muna ng malinis na lupa. Malinis na lupa. Opo. Paano po natin malalaman ang Ay, malinis na totoo lupa? dito. Kaya malinis yan. Wala namang basura doon. Sino ba naman ang mag-aakalang ang mga taong lumaki sa malayo sa syudad ay mas maalam pa talaga sa alternatibong medisina? Kaya nga po tinatawag na jungle survival technique. Kaya, Ayan. dahil ano nga ba ang nasa gubat ay siyempre pagtuturo ng mga kaalaman. Di ba? So, ano ang tawag Ay, ito nito? ba? Ayan, gamot na. Pwede pang Sa pagkuha na sakit ng po tubig. ng upo, ng ulo. Pero sa murang dahon, ito po. Ay, yung murang dahon niya. Opo. So, ilalagay lang na ganun. Pagka nakaganyan po yan, at masakit ang ulo, ayan, igalang ganun po yan, para ang sakit ng ulo Ay, ay mawala. tumaba. Opo. Oh my, Yan. ang galing naman. Opo. Pagka yan na, ang ilog kasi, pag salitang ilog, river, malaki po yan. Opo. Malawak siya. Okay. Ay, ito kakaunti. Fresh water talaga. Kaya, ano ang pangalan yun? Stream talaga. Stream. Diba? Oo. Ngunit napakalinis po niyan. Dahil yan po ay galing po sa mga ugat ng kahoy, bato, lupa, mga puno ng kahoy. Naiinom po ba yan? Naiinom po. At sapagkat wala pong nakatira o walang investor sa taas. At walang kubong mga ita doon sa taas. Liban sa halamanan lang ng magulang ko o kami, mga nakatayong mga mangga, ganyan. At saka alam niyo po ba na yan ay may tinatawag na ayon. Kasi po, buhay po yung mga bato dyan, di ba? Opo, mga buhay. Okay, so napakalusog po yan. Pagka tinignan natin kung ano po ang alkalinity niyan ay maganda po. You know? So maganda po talaga sa katawan niyan. Sana po ay nabigyan namin kayo ng isa uling makahulugang kabanata na nakapagbukas po ng inyong isipan sa sa buhay po ng mga ating kapatid na mga EITA dito po sa Mabulaklakin, Zambales. Alam nyo, nakakatuwa na may kagaya ni Tata Kasoy na walang pagdadamot na nag-share ng mga kaalamanan niya. Gaya nung tungkol sa first aid sa kagat ng ahas. That's something new. Alam mo, Miss Susan, Tita Maggie, itong si Tata Kasoy, ano to ha? Kilala itong gumagawa ng mga love potion. Love potion? Oo, Wow. kaya kung meron dyan mga heartbroken, gumawa na kayo ng ano. Pumunta kayo kay Sayang. Tata Kasoy at gagawan kayo ng love potion yan. You know, it goes to show, if we take care of our environment will take care of us, di ba? Correct. Nakita mo naman ang mga pinakita ni Tata Kasoy. Ang cute niya, Matapos po ang aming jungle survival, amin naman pong kumustahin ang medical tourism sa Pilipinas. Sa pagbabalik ng
Say mo, Doc! This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus. Kung akala po natin na ang mga katagang It's More Fun in the Philippines ay pang tourist destination lang, palagay ko po it's more than just that. Dahil pati kalusugan ng mga tao ay kasama din pala sa fun. Panoorin po natin ito. Kapag narinig natin ang turismo, ang iniisip natin ay puro pasyalan sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na may tinatawag ding medical tourism? Tuwang-tuwa kami dahil ang medical tourism, ang health and wellness, this is very big business dito po sa Pilipinas. No? At nakikita natin yung ating mga stakeholders talagang very aggressive in promoting the Philippines as a competitive health and wellness destination. Meron po kaming National Tourism Master Plan, no? Kung saan yung wellness ay kasama doon sa mga na-identify natin na priority. At upang mas mapaganda pa ang medical tourism ng Pilipinas, isa sa mga competitive advantages natin, no? We're very friendly, we're very caring. Nasa DNA natin yan eh. Alam mo, natural na natural sa Pilipino yung mapag-alaga, laging tinatanong, kumusta ka na, ano ba pwede natin gawin. So, Yung haplos. yung haplos, ito, pinapakita natin hindi lamang sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, pero pati sa mga dayuhan, sa mga turista. At nakikita natin, isa to sa pinaka advantage, no, ng Pilipino. World-class medical tourism facilities. Yung mga hospital natin, napakaganda po. Yung mga iba dyan, pag pumasok ka, hindi mo alam kung hotel o hospital yung pinapasok mo. Opo. Pangalawa, andyan po yung highly trained doctors, Opo. nurses, and yung mga medical frontliners natin. Ito po, trained, no, sa iba-ibang mga bansa. Pangatlo, ang sinasabi natin, very price competitive tayo pagdating sa mga services, no? Yung mga ino-offer natin, kung ang treatment man is aesthetic, dental, dialysis, executive check-up, so very price competitive. Pang-apat, ito na siguro ang pinakamalaking advantage, yung caring nature ng Pilipino. No? Talagang magaling mag-alaga, marunong tayo mag-English, so wala nang translation. No language barrier. So ito ang nakikita po namin yung advantage. Kaya talagang tinutulak natin ang gusto, ang medical tourism Dapat sa po. ating bansa. kapag ating nalalaman na ang medical tourism ay napapangalagaan at nagiging pang-akit sa mga bakasyonistang banyaga. Ito ang mga pagkakataong masasabi nating it's really more fun in the Philippines. Our warmest congratulations to Say mo, Doc. We look forward to working with you in promoting medical health and wellness tourism in the Philippines. Pagtulungan po natin ito, mabuhay tayong lahat. Imagine ang larangan ng medisina pala ay nakakainganyo rin para sa mga turista na pumunta sa Pilipinas, Miss Ana. Totoo yan, Miss Susan. Siyempre, pagka malusog lahat, di ba? Di ba pag may mga alert na yan, Okay. natatakot ng mga banyaga pumunta dito, di ba, Tita Maggie? You know, I can vouch talaga. Ibang-iba talaga pagka ang Pilipino, ang doktor, nurse, or therapist, iba sa mga country. Caring. Oo. They lend, they stretch an extra inch daw sa caring. Oo. Yung caring hand. Iba yung mga nurses, talaga alagang-alaga yung mga pasyente nila. Kaya pagka ganyan ni Susan, dapat magpaalaga tayo sa nurse na Pinoy o kaya doktor para mawala ang ating sakit. I agree. And speaking of sakit, alam nyo ba na ang mga tao daw ay nagkakasakit kapag ang pagkain ay processed at hindi organic? Tatalakayin yan sa pagbabalik ng Say Mo, Doc! Say mo, Doc!
This show is brought to you by Laminine and Laminine Triple Omega Plus. Alam niyo po ba na ang mga pagkain daw na kinakain natin, lalo na kung maraming preservatives at additives, ay nagiging dahilan para tayo ay magkasakit? Oo nga, kumain ka na, nagkasakit ka pa, di ba? Well, as a doctor, I would always advise against processed foods. Why? Because of, processed foods contain more salts, more sugar, and more fats. Mas maganda na lang yung lutong bahay because you can control the amount of salt or the amount of fat you can put into it. Hindi katulad ng processed foods. Manufacturers would always want to extend the shelf life of their products. Ang ginagawa nila, they extend the life of the oil that they're using, but in the process, they produce trans fat. And trans fat increases yung bad cholesterol natin or the LDL. It also decreases our good cholesterol or the HDL. Hindi maganda masyado yung too much sugar because lalong-lalo na yung mga bata, mas gusto nila yung matamis like sa iced tea. No? The sweeter it is, all the more that kids love it. So, masarap nga, pero mas nag-i-increase yung sugar. They're more prone to diabetes. Well, the main advantage of organic food over conventional food or over processed food is that this is relatively more safe. Kasi wala masyadong hinahalong kung ano-anong chemical dyan. They don't use pesticides. Some of the manufacturers, they use pesticides in a regulated manner. Pero in general, walang mga pesticides. So, all natural. Mas maganda siya. Kasama po namin ngayon umaga is doktor sa organic chemistry, oo, na nagtapos po sa University of Nottingham in the United Kingdom. Naku, imported mga kapuso. Oo. Walang iba kundi si Dr. Mike Turville. Hi, Michael. Hi, Susan. How are you? I'm fine, but I'm so excited about all these products of yours. Thank you very This much. place is really like a holistic place. You know, body, mind, and spirit. Exactly, You know, exactly. and you know all the senses are really addressed. No, so you are the one in charge of all this the products. of the oil, the soap. Exactly. Tell me. So you've met Kathy, and obviously Yes. she's trained as a massage therapist, and she's helped train everybody here. Okay. And we're DOH licensed as well as international certification. So we have one aspect of the massage. I think we're The technical part. of an international Yes. standard. So the second part is also to control the products that you use. Okay, and they are all made by you, Exactly, ma'am. So, formulated by you. yes, ma'am. So Nice. we actually decided that this Nurture is created as a Filipino spa. So we wanted to have a Filipino range of massage oils. You know, that's one thing that I respect with the Nurture Spa, that you are really in love and happy and proud Very to much so, bring very out much the so. best of the Very much Philippines, so, you know, very much so. and the Filipinos. So tell us, like oil, why is it important for a massage therapist or somebody who's getting a massage to use oil instead of powder or just like pressure? Actually, that's a very What's good the question. difference? It's a very good question. Actually, a massage oil is made up of two component parts. Okay. I don't. It's okay for me to Educate be technical me. with you. yeah? Educate me. Basically, you have two components. You have a carrier oil, which in the Philippines many people use VCO, virgin coconut oil, Okay. particularly for hilot. And the idea is that it's called a carrier oil because it will carry the essential oils, which are the second component of the massage oil. So actually what we have here is 4 oils, all of which use the same carrier oil, which is grapeseed, which is amazing for the skin. It's Grapeseed. grapeseed oil. It's very good for the skin. It has large amounts of vitamin E. And then depending on why someone has come to Nurture, we have different scents, And you different use oils. Filipino words like hulay And sigla. and sigla. And our favorite, Alaga. and gayuma, which Gayuma. is our favorite. I saw you earlier on talking about the Yeah. heart for the dragon fruit. Oh my So gosh. we have, I don't know whether you've had a chance to try the nalaib
treatment, but we also have another I will signature. try that. Please. I will try that because to see is to believe, but to Would like feel to is invite to you. really be in love with. Absolutely. So, well, Michael, thank you so much. This is really a great experience. I really want to promote and invite everybody, not only educate everybody of the place and the offers that you are giving to all the people that comes here. Thank you very But, much. We're very you know, proud to promote Filipinos. I'm proud of you. I'm proud of you. Thank you very much. And I thank you. No, You know? actually, the Philippines is a beautiful country. Continue to bring out the Yeah. best of the Filipinos, okay? Thank Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you very much, Dr. Mike Terville, for this very important information. Grabe, ang dami talaga natin natututunan, ano? Well, this is what I really enjoy about our program. We get to travel, we get to meet different people like Tata Kasoy. Correct. Saka naunawaan din natin ang kahalagahan ng medical tourism dito sa Pilipinas. Correct. Oo. Mula sa isang issue ng kalusugan, tayo po ay nagkaroon ng mas malalim na pagdidiskusyon tungkol sa mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Lagi po natin tandaan, good health is priceless. Kaya dapat laging alamin sa mga experts kung ano ang makakapagbuti sa ating kalusugan. Well, hanggang sa muli, kami ang inyong partners sa Health and Wellness. Say mo, Doc!